Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula October to December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo to, magiging reading iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas. Kung positive ba o negative ang magiging reading mamaya. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck na gagamitin ko. Sagittarius na. Nga pala, bago ko malimutan, advance, Happy Halloween at Merry Christmas sa inyong lahat dahil October to December itong reading natin. So, sasakupin ng mga yon ang reading na to, yung celebration. Eight of Ghosts. Baka alis yung iba sa inyo. O magkakaroon na ng lakas ng loob. Yung iba sa inyo na hindi man to literally umalis, mag-travel somewhere, ma-relocate, ganyan, o ewan ko, saan pupunta? Kung di man ganun na traveling related topic to, di pag ano to, pag alis sa negative situation, okay, magkakaroon na ng energy yung iba sa inyo na mag-move on siguro o magsimula ulit ng panibagong yugto ng buhay. O hanapin ang anything na parang missing sa buhay nyo. Parang magkakaroon na kayo ng drive na hanapin ito. Sabihin natin passion, lover, depende sa kung anong feeling nyo ay wala sa inyo na parang gusto nyo hanapin. Ito. Finally, magkakaroon na kayo ng direction ba sa buhay. Kasi mukhang mag-adventure kayo dito. Malaki ang chance eh. Baka mag-try kayo ng something new. Anyways, kuha tayo ng iba pang detalye. So, may dadagdag pa ba ako dito? Siguro expansion to. Gusto nyo mag-grow. Expansion of something, knowledge, experience, growth. So, malaki rin ng chance na yung iba sa inyo baka mag-iba ng career. Hanapin ang kanilang passion nga. So, anyways, punta tayo dito. Oh, foe. Bakit naman may foe tayo dito? Oh, size. Interesting. Combination. Well, sa ganitong sitwasyon, medyo weird eh. Kasi baka magkaroon yung iba sa inyo ng misunderstanding o kaaway talaga. Grabe, October to December. So, ganun talaga ang buhay. Tulad nga ng sabi ko kanina, hindi ko masasabi kung positive o negative ang nakukuha kong energy. Pero again, ganun talaga nga ang buhay.
Hindi natin talaga masasabi kung anong mangyayari, di ba? Minsan masaya, minsan malungkot. Pero dito sa case na to, misunderstanding nga. May makakaaway yung iba sa inyo. Babae. Whether babae yung nanonood o lalaki yung nanonood. Ka-misunderstanding o kaaway talaga ay babae. Pwedeng ang pag-awayan ay utang. So, beware sa mga utangan. Okay? At sa sarili, kung di naman kaya, edi huwag na umutang. Kasi pera. Again, pera ang pag-aawayan dito. So, ano pa? Parang may na-expect kasi yung iba sa inyo eh. Pero for some reason, baka hindi mangyari. Sabihin natin, may magpo-promise sa iba sa inyo na gagala daw sila. Pero hindi matutuloy. O sabihin natin, uuwi daw yung someone sa malayong lugar, lalo na kung long distance relationship o may person ba na malapit sa iba sa inyo na mangangako na uuwi ako sa Pasko, ganyan. Tapos hindi mangyayari. Parang magkakasama ng loob. Ganun. Kasi nga, nakaplano na eh. May plano siguro kayo na asikasuhin together. Pero hindi nga mangyayari. Kaya, yun. Kakasamaan ng loob. Actually, kung mag-aaway man, baka nga mapalayo kayo sa isa't isa. Pwede, oh. Basta babae yung kaaway dito. Yung iba naman baka ma-involve sa third party. Mag-iingat yung lalaking nanonood tapos in a relationship siya sa iba. Na para bang akalain ng friend niya, may something sa kanila. Friend na babae, pero baka umasa yung babae. So, beware, okay? Yun lang yung sinasabi ko, lalaki. In a relationship. Tapos, ayun nga, mag-aaway sila. Friend niyang babae kasi kalangan niya. Gusto nung lalaki na Sagittarius siya, hindi naman. Kamali siya ng hinala ba. Well, anyways, papatay ibang detalye. Mahaba pa pala yung video. Mahaba pa yung time. Ayan. Sakto. Wow! Ito magandang combination. Constancy, consolation. May ma-achieve probably yung iba sa inyo. Malaki ang chance dahil parehong positive tong cards na to. Consolation. Consolation prize siguro. Baka manalo yung iba sa inyo sa raffle, lotto, ewan ko, o any kind of gambling. Na parang ito na, ang consolation prize mo. Prize. O baka naman reward to. Kaya may consolation prize. Ito, so malaki chance. May reward yung iba sa inyo. O sabihin natin yung bonus 13th. Ano ba? 13th month pay. Mas malaki yung makukuha ng iba sa inyo compared sa iba na para bang magiging feeling special sila. Kasi nga, ang laki nung makukuha ng iba sa inyo compared sa katrabaho nyo. Pwede. Kasi again, magandang combination to. Consolation. Saka constancy. Na para bang magsasaya kayo. Siguro makakatanggap yung iba sa inyo ng pera.
Whether ginambol nyo to o bigla lang darating, parang blessing. Pwede, o unexpected money, financial assistance, o ewan ko, parang masusurprise yung iba sa inyo. Na yun nga, magkakapera yung iba sa inyo. Malaki chance. O magkaka-award. Ano pa ba? O sabihin natin may gagawin yung iba sa inyo na magbo-bloom. O aariba. So, business ba? Mag-bloom yung business? Lalago yung negosyo ba? O kita sa period na to ng iba sa inyo na nasa business nga. O may business. May strategy yung iba sa inyo na magwo-work. Pwede. O sabihin natin magbubunga ang hard work ng iba sa inyo. Pero kailangan kasi talaga ng dito matinding patience at hard work. Okay? Bago makuha ang reward. Sa case na to. Pero abundance na lang in general. Ay posible. Baka mag-travel pala yung iba sa inyo. Magta-travel. Either kayo mismo to o someone else. Pero babae. So, babae yung magta-travel. O babae yung bibisita sa iba sa inyo. Sabihin naman nating relasyon. Yun lang ang gusto nyo. Wala kayong pakialam sa career kasi puro career yung sinasabi ko. Sabihin nating relasyon ang gusto. Di yung consolation dito ay reconciliation o commitment. Pwede. Commitment in a way na okay naman, diretso. October to December, walang problema. May understanding sa mga magkarelasyon. May give and take. Relationship. Kung ex, edi consolation ay magkakabalikan pa. Yun yung parang achievement nyo dito. Anyways, ito na, ang huli. 2 card lang ang babasahin ko dito. Extra message ba? Dali naman to intindihin. Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. O ayan. Beware. Okay? Actually, pwede to sa taong on and off, come and go sa buhay nyo. Sila yung dapat i-let go. Ito ang uli. Engagement. Your love life is soon. So, ano ba yung bulol-bulol? Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. So, sa madaling salita, may iba sa inyo na may engage. Mga in relationship, may engage na finally. Magandang balita, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.